Hello mga kareal, may gagawin po tayo dito na electric pan na hindi daw ito gumagana. Na-check ko na doon sa line 1, line 2 ng plug niya, wala pong resistance na nasusukat. Imposible po na nag-cut off yung thermal fuse nito, at ang thermal fuse po ay nagka-cut off dahil ito po ay may dahilan. Posible na overheat, nag-short circuit, sumikip yung shafting bushing, pwede rin na mahina na yung capacitor. Yun po ang posibleng dahilan kaya nagka-cut off ang thermal fuse. Dahil wala po tayong nasukat na resistance dito sa line 1, line 2 ng plug niya, i-confirm po natin kung talagang thermal fuse ang sira nito. Babaklasin po muna natin ito. At habang binabaklas ko po ito ay maraming salamat pong muli sa lahat ng aking mga subscribers na laging nanonood sa mga video kong ginagawa. Kaya dun sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at paki-like ang video ito. Dahil dito ay matututo po kayo sa pag-troubleshoot ng electric pan. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng extra income na magagamit natin sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Tanggalin lang po ito, front cover, para hindi tayo mahirapan na mag-troubleshoot. Okay, para makonfirm po natin na thermal fuse ang sira nito, gumamit po tayo ng ohmmeter. Ilagay po natin sa times 10 yung ating range. Ayan, nakalagay na. Calibrate natin. Tapat sa 0. Gamit ang 0 ohm adjuster. Ayan, tapat na. Umirekta po tayo ng sukat dito sa common line ng stator windings. Itong common line po ng stator windings ay galing sa line 2 ng plug. Dito po tayo didirekta niyan. Ikabit lang po yung isang test probe. Tapos subukan nating isundot doon sa speed windings number 1, 2, and 3. Doon po naka-connect yun sa switch. Nakakabit doon sa line 2. Yan po ipapasok diretso doon sa ilalim na kung saan ay nakakabit yung thermal fuse. Malalaman natin kung buo yun kung papalo dito sa speed windings 1, 2, 3. Ito po yung mga terminal ng speed windings 1, 2, 3. Sundutin natin kung may resistance. Pag may resistance, buo ang fuse. Kung walang resistance, nag-cut off ang fuse. Ito yung isa. Ayan, wala po. Dalawa, wala rin po. Tatlo, wala. Confirm po na cut off po yung thermal fuse sa loob ng motor na ito. Kaya magpapalit po tayo ng thermal fuse at gagawin po natin ang kung ano ang position ng fuse na tinanggal natin. Doon din po natin ilalagay yung thermal fuse na bago. Ang tanong ay bakit pumutok ang thermal fuse? Posible po yan na mahina na ang capacitor or masikip yung shafting bushing. Kaya pihitin po natin yung shafting bushing kung matigas siya. Ayan, tumutunog po. Ayan, matigas siyang iikot. Ayan, oh. Ayan, ayan, tigas. Ayan, ayaw. Ayan, matigas na, oh. Ibig sabihin, kaya pumutok ang thermal fuse ay hindi niya kayang paikutin yung rotor dahil sikip po yung shafting at bushing niya. Ang gagawin natin po dito ay babaklasin natin ito para mapalitan natin ang thermal fuse. Itabi muna ang tester. Ganun lang po ang pag-confirm kung cut off ang thermal fuse. Tanggalin po yung swing arm. Okay, tanggal na. Ibalik lang itong screw dito para hindi mawala. Ayan. Tanggalin yung capacitor. Okay, natanggal na. Tanggalin yung 4 na tornilyo bawat kanto. Ito. Itabi lang itong tornilyo. Sungkitin lang po dito para mabiyak. Okay, natanggal na. Itabi muna itong front housing. Uunahin natin yung thermal fuse. Magpapalit din po tayo dyan ng shafting at bushing dahil yun ang naging dahilan kaya nag-cut off ang thermal fuse. Tanggalin din yung switch niya dahil mahihila yung mga kable. Para
Tanggalin po yung housing sa bandang likod at dahan-dahanin lang, baka maputol ang mga hibla. Ingatan lang po. Ganyan lang po ang prosesong ginagawa ko sa pagpalit ng thermal fuse. Ang stator po nito ay yung wala pong nabibiling rewind nito. Hanapin po natin yung thermal fuse. Ang thermal fuse po ay galing sa line 2 ng plug, papasok diretso dito sa common terminal ng stator windings. Hanapin lang po natin yan, nagdikit na. Ito yung duktungan. Ang kulay ng wire ay kulay brown galing sa line 2. Tapos yung papasok ng common ng stator windings ay yung kulay gray. Tingnan po natin dito kung nasa yung kulay gray. Napansin natin na ito yung kulay gray. Diretso yan sa thermal fuse. Ayan, ayan po yung thermal fuse. Ito, nakita na natin. Madali lang po mahanap ang thermal fuse. Sundan nyo lang po yung linya ng common at doon po nakakabit ang thermal fuse. At may mga video po ako noon kung paano ang connection, kaya bisitahin nyo lang po yung aking munting channel, DKC Real Vlog. Dumikit na yung mga terminals. Ayan, tiyagaan lang po ang pagtanggal nito dahil hindi pwedeng pwersahin ito dahil masilan. Ito po, tanggalin lang po natin yung shrinkable tube na yan. Ipitin lang ng long nose para lumuwag, para mabunot. Ito na po yung kulay gray na wire. Yung line 2 po ng plug na yan ay diretso dito sa thermal fuse. Ito po yung thermal fuse, yung kulay itim na may balot. Tapos ang kabilang dulo po ng thermal fuse ay magiging dalawa na ang connection. Isa sa terminal ng capacitor at isa sa common terminal ng stator windings. Nakuha. Makikita nyo dyan, dalawa na yung nakakabit sa kabilang dulo ng thermal fuse. Isang terminal ng capacitor at isang terminal para sa common ng stator windings. Ito na po. Tanggalin lang po natin yung mga shrinkable tube na yan para makuha natin yung thermal fuse. Ayan, natanggal na. Ito po yung thermal fuse. I-confirm lang natin kung talagang cut off siya. Okay, cut off nga po yan. Putulin na po natin ito. Ayan, ito po yung linya ng common ng stator windings. Nakakunik po yan dito sa isang terminal ng capacitor. Ayan po yan. Nasama natin sa pagputol. Ibalik lang yan dyan. At ito na po yung tinanggal natin na isang terminal ng fuse. Ayan. Putulin din po natin ito. Ayan. Ito na po yung thermal fuse. May balot rin siya na shrinkable tube. Papalitan na po natin yan. Value niyan ay 2 amperes. Kaya 2 amperes din po yung ipapalit natin, pencil type. Okay, ito po yung luma na thermal fuse. Ito po yung bago na ipapalit natin. Pares po yan na 2 amperes. Pares po silang pencil type. Ang gagawin po natin doon sa bagong thermal fuse ay lalagyan po rin natin ito ng spaghetti tube para meron siyang insulator. Ayan po. Nalagyan na natin ng spaghetti tube para maiwasan po ang short circuit. Dito lang po natin yan ikakabit kung saan natin tinanggal yung lumang thermal fuse para maiwasan na matagasan ng tingga yung windings. Lagyan po ng sapin, tapos punduhan ng tingga para madaling dumikit. Lagyan din ng pundo yung wire na galing sa line 2 ng plug. Tapos ipiprepare natin ito. Babaliin lang natin itong paa ng thermal fuse, ganyan. Tapos ihinang natin dito, ganyan ang tayo niyan. Ipulupot lang natin yan. Ihinang muna itong isang terminal. Mabilisan lang para hindi masira yung thermal fuse. Okay, nakahinang na. Tanggalin lang yung excess terminal. Yan, ganyan. Kung nakahinang na yung isang terminal, isunod yung isa pang terminal na papunta naman sa common ng windings at isang terminal ng capacitor. Ito po yung terminal ng capacitor at ito po yung common
ng stator windings, yung maliit na hibla na yan. Kita nyo, yan. Diyan po ihihinang yan. Ayan, nakahinang na. Putulin din po yung excess terminal niyan. Ayan. Okay, tanggalin na yun sa pin. Tapos testerin natin kung buo yung fuse na kinabit natin, kasi posible na sa init ng panghinang ay mag-cut off yan. Okay, nakita nyo gumagana. Ayan, may deflection, may continuity. Ibig sabihin buo yung thermal fuse na kinabit natin. Pwede na po natin yan na balutan ng spaghetti tube para hindi mag short circuit. Ito, medyo malaking balot natin kasi mataba yung wire kasama yung thermal fuse. Yan, balot na po yan. Hindi, kahit magdikit po sila ay hindi sila mag short circuit. Bawasan lang yan. Tsaka ito. Tapos ingatan at itali na ito dito. Nasa ilalim po yung thermal fuse para makadetect po siya ng init kung sakaling mag-overheat. At para po hindi sila maghiwa-hiwalay, para hindi po sila maghiwalay, ilagyan po natin ng masking tape para mabuo siya, madali siyang itali. Sa pagtatali, ingatan lang po yan at baka may hibla sa ilalim na nakalitaw at mahila. Posible po na maputol yun. Talian pa po ng isa. Talian pa natin ng isa para lalong tumibay. Putulin lang po itong mga dulo ng cable tie. Yan. Tapos linisin lang po ito bago ibalik. At yan po naman ipapalitan pa natin ng shafting at saka bushing. Ibalik lang po muna natin ito pansamantala. At subukan natin kung meron ng resistance dito sa plug ng electric fan. Sa pamamagitan ng line 1, line 2, makikita natin kung meron na siyang resistance or kung buo na yung thermal fuse na kinabit natin. Ito po yung switch. Naka-off po ang position niyan dahil nandito po nakatapat itong litid. Ang unang pihit po ay number 1. Subukan natin kung magdi-deflect. Ayan, nag-deflect po. May reading. Sa number 2, ayan, meron po umusog lang ng konti. Isa pa, number 3. Ayan, umusog ng konti. Normal po ang reading yan. Good na po yung fuse na kinabit natin. At ito po yung off ang position. Ayan, namatay po. Okay, ganun lang po yan. Buo po yung fuse na kinabit natin. Ang gagawin na lang po natin dito ay papalitan na lang po natin ng bushing at saka shafting. Kasi yun po ang naging dahilan kaya nag-cut off ang thermal fuse nito. At hindi ko na po ipapakita kung paano ang pagpalit ng shafting at saka bushing kasi marami naman na po akong video sa pagpalit ng shafting at saka bushing. Panoorin nyo na lang po yung iba ko pang video. Sa video pong ito ay pinakita ko lamang kung paano ang normal na pagpalit ng thermal fuse sa electric fan. Okay, papalitan ko lang po ito ng bushing, lilinisin, tapos bubuuin. Real life, Vic S. Real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Okay mga kareal, napalitan na po natin ang shafting bushing. Naikabit na natin, naipix na natin yan. At naikabit na rin ng LEC. Subukan na natin isaksak sa outlet. At pihitin natin sa number 1 kung okay na yung ating ginawa. Bumagana sa number 1, number 2, number 3. Ayan, malakas na po. Malakas na po ang buga ng hangin. Pindutin natin ang oscillation para mag-swing. Ayan, okay, gumagana ang swing. Okay na po yan. Steady natin.
Ayan mga kareal, yung resulta na ang ginawa natin. Ito na po yung video para makita kung paano magpalit ng normal sa nasirang thermal fuse ng electric fan. Okay, hanggang dito na lang po muna at maraming salamat po muli sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng aking mga subscribers dyan na lagi nakasuporta. Mabuhay po tayong lahat at pagpalain po tayo ng buong may kapal.